Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po ako, the Politica Labandera, all the way from Ormoc City. Sumisingit po dito sa Nyolo Random News para po maghatid sa inyo ng mga balita na hindi nyo napapansin, kaya pinapansin po natin. So, pasensya na po. Alam po natin na summer na po ngayon. Katatapos lang po ng Easter Sunday yesterday. Sana po maayos po yung inyong celebration sa muling pagkabuhay ni Jesucristo kahapon. At ngayon po, balik na naman po tayo sa dating gawi. At Lunes na Lunes, sisimulan po natin, mainit ang araw. Kung kayo po ay naapektuhan ng krisis sa langis, wag po kayong mag-alala masyado. Wala po tayong krisis sa tubig, kaya kung pwede po kayong naiinitan kayo, maligo po kayo. Kahit ilang beses. Isipin na lang po natin na yung langis paparating na. Sana po at matapos na yung mga kaguluhan doon sa Middle East kasi wala naman po talaga tayo doong kinalaman. Naapektuhan lang po tayo at magdasal na lang tayo na matapos na sila doon para bumalik na po sa normal ang ating mga buhay. At unang-una po, magsisimula tayo. Ngayong mga sisingit po ng mga balita, magsisimulan po natin kay Senator Ping Lacson at tatapusin din po natin patungkol kay Senator Ping Lacson. So, sabi po ni Senator Ping Lacson, ito po ang una nating pag-uusapan, ay gusto po, nananawagan po si Senator Ping Lacson sa gobyerno na gumawa na ng mga decisive and extreme government intervention programs, plans para maprotektahan tayo, mga Pilipino. Dahil sa, yun nga, yung tumataas ng presyo ng langis. Ngayon, ang running joke na nga po ngayon, hindi na po yung, hindi na po yung kung magara yung sasakyan mo. Ang piniplex po ngayon, kung yung sasakyan mo, full tank. At pag nag-running joke nga po yung sa asawa ko, kung dadalhin niya daw ako sa mamahaling lugar, dinadala lang para mag-date, doon na po kami sa gasolinahan nagdi-date. Kasi mahal doon. Mahal po doon na lugar ngayon. So, itong sabi ni Ping Lacson, gumawa daw ang gobyerno ng measure. Pwede naman siguro si Senator Ping Lacson, kung meron kang idea, isulat mo at gawing resolusyon dyan sa Senado. At pero nangangamba din po in the other nangangamba din po si Senator Ping Lacson kasi nga po may mga nananawagan na tanggalin na daw ang value added tax or ang VAT sa ating mga bilihin, sa mga services na pinapataw. 12% po ang value added tax. Kaya bumili ka ng pagkain, sa grocery, sa yung mga usual na mga services, meron pong value added tax na 12%. Yung iba po, nananawagan po, meron tayong may mga groups na nananawagan po na tanggalin na ang value added tax. At ang problema, ang tinitingnan po ni Senator Ping Lacson, kung tatanggalin na ang value added tax ng gobyerno sa lahat ng ating mabibilihin, sa lahat ng mga transaksyon, baka daw magkaroon daw ng mawawala ng ating gobyerno ng 320 billion pesos na revenue kung tatanggalin ang value added tax sa ating mga binibili, mga transaksyon. Incidentally, ang nag-introduce po ng VAT ay walang iba kundi si dating Senador Ralph Recto na ngayon po ay Executive Secretary na ni PBBM. Siya po yung may idea ng value added tax. So, dapat nila tingnan ito kung hindi siguro totally tanggalin ang value added tax, pwede siguro ibaba. Diba? Gawin natin
5% hindi yung 12. Pag mga ganun, kung yun po ay tawag ito, kung yun po ay sisiyasating masyado, maayos, bakit suggest natin kay Senator Ping Lacson na gumawa po siya ng panukalang batas. Siya yung mag-author. Simulan nila dyan sa Kongreso. Ito yung idea namin, ito yung tapos ipresenta yan, magbotohan sila, ayusin nila, bago po yan iakyat doon sa presidente para din tingnan ng ating mga doon ng Office of the President, yung kanilang panunukala. So, pwede siguro ito yung value added tax, pero yun nga, ang risk po kung tatanggalin ang value added tax, mawawalan po ng revenue ang gobyerno, which would mean mas mahihirapan po magbigay ng para bang mahihirapan din ang gobyerno ibigay ang kanilang mga magpa-fund ng kanilang mga programa, mga polisiya kung maapektuhan po ang revenue stream ng gobyerno. Alam po naman natin na ang revenue stream, ang bumubuhay po sa gobyerno natin ay ang ating mga taxes, ang ating buwis. So kung po yung buwis, marami rin pong maapektuhan. Tayong lahat maapektuhan. So kung meron pangamba si Senator Ping Lacson sa ganito, dapat maghanap sila ng balanse. Balansehin nila ito, gumawa sila ng panukalang batas, pag-usapan nilang maigi dyan sa Senado, tapos iakyat nila doon sa presidente. At kung yun po ay makakatulong sa mga taong bayan, sigurado naman siguro pipirmahan naman po yun ni presidente. Kung yun po ay para sa kabutihan nating lahat. Pero kung hindi, mabibito po yun. So, next po natin pag-usapan. Ako, ito, madami pong magagalit sa trip. Madami pong magagalit sa trip ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pinagbabawal na po ng DILG sa mga kalye lalo na yung mga yun na nakikita natin sa sa probinsya. Kung meron tindahan sa eskina, doon po nagtatambay ang ating mga at umiinom at yung mga ganun mga eksena. So, ang ating po ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, ipagbawal na po itong eksena na to. Bawal na po maglagay sa kalye, dapit daan ng mga upuan at lamesa kung saan po ay pag-iinuman, matitintal, maiinggan yung mag-inuman doon sa kalye, sa tabi ng daan. Pinagbabawal na po yan. Para daw, kasi nga daw, doon po daw nanggagaling sa mga ganun eksena na yung mga number 1, away. Yes, totoo po yan. Kung naging inuman kayo, dapit daan, posible may away. Alam po natin yung eksena na yan, lalo na sa probinsya. Tapos, ay ikadalawa, sexual harassment. Yung bang nagiinuman, may isang grupo ng mga kalalakihan diyan nagiinuman, tapos may dadaan na tao, babae man or iba mang lalaki, yung kanilang kakantsawan, yung mag-catcalling, yung mambabastos, meron din pong ganyan. Realidad po din yan. Yan po realidad sa Pilipinas. So, ang gusto po ni DILG Secretary Remulla bawalan na po yung mga ganun eksena. Well, sa akin naman para lang madisiplina ang mga tao at maging malinis ang ating mga kalye,
yun nga, iwas away, iwas pambabastos, ano na lang, sumunod na lang po tayo. Sumunod tayo. Kasi kabubuti naman po yan ng ng komunidad. Kung yan po ang kailangan ng isang komunidad para po maging matiwasay, maging malinis ang komunidad, walang palaboy-laboy, walang maggugulo, walang maghuhuramentado, walang mga away, walang mag-iskandalo. Yun nga, wag na lang po tayo mag-inuman sa labas, sa kalsada. Kung gusto po nyo mag-inuman, doon na po sa inyong mga bahay-bahay. Sa loob ng bahay or sa kung meron po kayong likod bahay, doon po kayo mag-inuman. Wala na po sa kalye. Wala na po magtatambay sa tindahan, sa sari-sari store. Ni aling ganito. Wala na po. Umuwi po kayo doon sa bahay at doon po kayo gumawa, mag-inuman kayo, kung kahit gusto nyo magsawa, kayo lang. Oh. So, sige. Siguro tingin ko dito magkakaroon to ng resistance sa probinsya po. Kasi nga po sa probinsya, nakasanayan na yung mga ganito na magtitipon-tipon sa harap ng isang tindahan, lokal na tindahan, sari-sari store, sa iskina or sa kahit saan sa kanto para dun. Yun na lang kasi po yung yun po yung parang gumaganap din ng community kimarites din doon sa mga ganun. So kung ito po ay makakatulong, tingin nila ay makakatulong, ay mabuti ito na measure sa inyong mga lokal, gawin nyo, usain nyo na to. Hindi na to kailangan ng DILG na measure. Maging disiplina po tayo. Wala yung mga lalong-lalo na isa sa mga hindi maganda tingnan talaga yung yung mga kapwa natin, mga Pilipino na sa kalye na hubad ba? Yung walang t-shirt yung mga lalaki ba? Ganun. Nagiinuman. Tapos lasing na, tapos naghahanap na ng away. Hindi po maganda talaga yun na side. Kung gusto po nyo mag ng t-shirt, wag mag-t-shirt, mag-inuman, doon po kayo sa beach. Mainit naman po, summer naman po, doon po sa beach pag may outing. Pero sa kalsada po, na madami pong tao, papunta, pabalik, pauwi, trabaho, papuntang trabaho, at hindi po wag na lang po kayo magkalat doon. Ilugar po ninyo, humanap kayo sa lugar, ilugar ninyo yung sarili sa sitwasyon. So kung ito po, kung ang pagiging, ang pagbabawal na mag-inom na sa kalye, makakatulong sa isang lugar na maging malinis, maging secure, adi gawin ninyo. Disiplina lang po talaga. So, ewan ko ba kung tong papapogi measure ito ni John B. Cremulya. Alam po natin na mukhang meron tong plano umakyat ng posisyon sa susunod na eleksyon. So good luck na lang po kay DILG Secretary John B. Next. Nako, ito na naman si Manang Amy. Si Manang Amy, kahapon po, Sunday, nanawagan na naman po ang estranged presidential sister na namimilit na gumawa daw ng bill, panukalang batas bill, na kailangan daw magpo-provide ng relief sa ating mga kababayan through tax reductions dahil nga sa itong fuel crisis ngayon. At under Senate Bill 2005, sabi po ni Manang Amy is kailangan po itaas ng income tax
exception to 500,000 in annual earnings from the current 250,000 na na exemption. So, ano yon? Kung ang inyong annual earnings ng 250,000 exempted na kayo. Ngayon, gusto ni Manang Aimee yung 500,000 din exempted. Okay. So, yun pala gumawa siya ng bill. Like, kagaya po ni Senator Ping Lacson, yung about sa kanyang doon sa pag-aalis ng value-added tax na sinasabi nila na kailangan pag-isipan kasi kung tatanggalin din yung VAT, mawawalan po din ng revenue ang ating ang pamahalaan, ang gobyerno. So ito si Manang Aimee, sa kanya naman tax reduction din mismo sa yung tax earner, sa income tax earner. Di gumawa ka Manang Aimee. Gawa ka ng utos. Ayan Senate bill mo. At hintayin mo. Pagdebatihan nyo yan dyan sa Senado. At hintayin na iakyat sa kapatid mo. Kung yan pa yan papansinin ng kapatid mo doon sa pag yan ay umakyat na sa Malacanang. So, yan. Yan na lang dapat hintayin mo. Kung nasulat na yan, napagdebatihan na yan ninyo dyan sa Senado, aakyat na yan, di ba? Kung may counterpart pa yan na measure sa lower house na kailangan dinidinig nila ngayon or next week kay pagbalik ng session, yan akit na rin yan sa ading mo. Sa ading mo na ewan ko anong ginawa mo. Yun. So, gumawa ka rin ng batas. Yan naman yung trabaho ninyo dyan sa legislature, di ba? Kayo yung tigagawa ng batas, ang presidente, ang sa executive department, sila yung taga-execute ng batas na ginagawa ninyo. So, yun. Yun lang yun. So, Manang Aimee, gumawa ka rin, magsulat ka rin, magsulat ka ng yung magagamit ng mga Pilipino na resolusyon. Hindi yung nagsusulat ka ng script tapos hingi ka ng patawad sa papa mo. Dahil hindi mo nabantayan yung kapatid mo, bakit? Kailangan ba niya bantayan mo siya? Hindi na. Matanda na yung kapatid mo. Ikaw yung dapat babantayan namin, Manang Aimee ka. Kasi parang nanguulyanin ka na diba? Ikaw yung dapat bantayan. Hindi si ading mo. So, ito, si PBBM po, sa mga nagtatanong sa akin, nangungulit kahapon pa po, wala pong sakit na cancer si PBBM. Fake news po yung umiikot na meron daw siyang colon cancer stage 4. Fake news po iyon. Kahapon po ay si PBBM ay nagkaroon po sila ng picnic. Silang mag-anak, first family ay nagkaroon po ng picnic doon sa Ilocos. Sila po yung doon po sila naglagi ngayong Holy Week sa Ilocos Norte. Nakita po natin yung picture, hindi po iyon old picture, kahapon po iyon. Huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga fake news peddlers. Lalo na kung identified po ninyo sila na Duterte supporters, fake news po yung pinapakalat nila na merong may karamdaman si PBBM na cancer. At yung pong nagkakalat na yon, yung mga taong nagkalat noon, kahapon, grabe po, bantayan namin. Ako mismo, tinanong ako ng aking brother-in-law kung totoo ba yon, news na yon. Kasi kalat na kalat po sa mga newsfeed at sa TikTok.
na ganun daw. Kung sinabihan ko yung aking bayaw na si PBBM may nagbabakasyon konti dun sa Ilocos Norte. Pinakita ko sa kanya yung picture. Oh, yan ba yung taong may cancer? Hindi po biro magkaroon ng cancer. At saka stage 4 pa naman din. Hindi po biro. Masakit po yan na sakit. At ganyang klaseng sakit na stage 4 na sinasabi, kailangan na po talaga ng gamot yan. Grabe pong gamutan yan. At kung siya pa ay kung siya pa ay tawag ito, nagkikimo, di sana nalagas na yung book ni PBBM. Wala pong sakit na cancer si PBBM. Wala. Ang alam namin, merong mga kwentong cancer na may sakit na mga ganyang klase ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yung mga tao na gumagawa ng kwento ganito, wag po sana silang magtaka kung yung kanilang sinasabi, ang kanilang ininanais sa presidente ngayon, na ganyang klase ng karamdaman ay bumaling sa kanila mismo. Hindi po ako magtataka kung yung mga gumagawa-gawa ng kwento na may cancer si PBBM ay sila po yung dadapuan ng cancer. Hindi po ako magtataka. Cancer na nga yung utak nila eh. Ano pa kaya kung magka-cancer sila sa kanila talagang katawan? So, sabi po ni PBBM, next week, ano ba ngayon? Ngayon po ay April 6, next week or April 9, alam po natin sa April 9 ay holiday po. Kasi araw po ng kagitingan sa April 9, Thursday, inaasahan po si PBBM sa Thursday ay malamang po ay pumunta sa Bataan. Pupunta siya doon sa Bataan. Meron doong pinupuntahan po kahit na po yung kanyang ama si Pulakay basta po kada April 9 pumupunta po yun sa Bataan. Parang panata na nila yun. So we expect na si PBBM din po ay pupunta din po sa Bataan sa April 9 sa araw ng kagitingan. Sa April 10 to 16 nagdeklara po si PBBM ng Planning and Development Week. Kasunod po ito nung innovation. Lumilindol po kayo dito. Lumilindol po ngayon. Sandali. Wait lang. Lumilindol po. Live po tayo. Lumilindol po ngayon dito sa Ormoc. Yes, wait sa. Kalma. Yes, bebe. It's fine. Lumindol po ngayon lang. So, wait. I know if there's an earthquake, it's fine now. It's stopped na. Just calm down. I'm still on live. Pasensya na po, lumindol po ngayon dito sa Ormoc. Matagal yun. Personally po, wait lang. Hello? Ayun lang, okay lang. Tanuloy lang tayo. Okay lang, fine. Okay lang. Patuloy natin, Chris. Pasensya na po, lumindol po, pero okay lang. Kalma lang po tayo. At personally po, ako may phobia po ako sa lindol. Bigyan niyo po ako ng bagyo kasi alam ko paano po lumikas ng bagyo. Pero pag ganitong
lindol, hindi po natin alam kung saan tayo tatakbo. Pero ngayon, tumigil naman po. Medyo matagal yun ah. Hanapin ko pa po mamaya kung saan yun nanggaling. Kasi posible po na hindi sa Cebu yun galing. Anyway, so asa na tayo? Yun nga, ito pong sinasabi na Economy Planning and Development Week magsisimula sa 10 hanggang sa 16. Ito po ay papunta rin po sa kanyang, yung na-remember po ba niyo yung Innovation Week, Innovation Day sa late April din po. Before po yung mga detractors magsabi na bakit ito yung inuuna ni PBBM, ganito ganyan, bakit hindi asikasuhin ang krisis, mga ganito ganyan. Ang hindi naman po umiikot ang ating buhay dito sa Pilipinas dahil doon sa nangyayari sa Middle East. May mga bagay pa rin po kailangan tutukan. Di ba? Hindi tayo dinidiktahan ng Middle East kung ano man ang dapat gawin natin dito sa Pilipinas. May iba pa mga aspeto po na kailangan tutukan ng gobyerno. Meron po tayo kasing sarili-sariling mga ginagawa. Ang trabaho po ng ating gobyerno ngayon siguraduhin na maayos sa ating agrikultura, ekonomiya. Yan yung priority po ni PBBM, lalong-lalo na po sa agriculture. At alam po hindi naman po lingib sa kaalaman ng ating mga kababayan na sa lahat-lahat ng mga ni PBBM, mahal po ni PBM ang ating mga magsasaka, ang ating mga food producers. Yan po yung kanya talagang tinutukan. Kasi yan po talaga yung gusto niya. Kahit nung bata pa po siya, na yung magkaroon tayo ng food security. Sa mga naka-remember po yung movie, yung nagkaroon siya ng movie noong 1950s ba yun, 1960s, kung saan po siya he played a role na siya yung anak. Life story po to ni Apolacay. Guhit ng, basta yung movie na yon. Isa sa mga sinabi po ng batang Bongbong Marcos doon sa movie ay gusto po niya plenty of food sa pagkainan ng ating mga Pilipino. Yun po yung kanyang yun po yung pinaka-importante sa kanya, na walang magugutom sa atin. Kaya ginagawa po niya yung lahat ang kanyang magagawa. At yun po ay nakikita po sa kanyang pagmamahal sa ating mga magsasaka. At yun po yung hindi dapat ipagkait at hindi isipan ng mali ng ibang mga kababayan natin. Maganda po ang hangarin ni PBBM sa mga magsasaka. Hindi lang nila pinapansin kasi iba yung gusto nilang pansinin. Pero sa amin nakakita dito sa ground kung gaano niya pinapahalagahan ang Department of Agriculture, marirealize po ninyo ang kanya talagang prioridad, ayaw talaga po ni PBBM na may magutom, maghirap na mga Pilipino. At na may measure po yung kahirapan ay kung paano po ang ability ng isang pamilya na makakain, maka-afford ng food. Diba? Kung hindi maka-afford man lamang ng basic food ang isang pamilya, masakit po yun. So kung ang ordinary Filipino family can afford food, yung nutritious food, food, hindi sila naghihirap maghanap ng food or maka-afford ng food, basic lang, it's a big deal na po pag wala nagugutom na Pinoy. Kung walang nagugutom na Pinoy, magiging healthy. Kung magiging healthy po yung populasyon, maganda po yung sa ekonomiya.
hindi po tayo walang Pilipino mag-iisip ng masama para lang makakain. Yun po yung ano ng pagkain, importansya na makakain tayo ng maayos. Mabigyan ng sapat na pagkain ng kada Pilipino. Hindi po yun masama na hangarin. So, hindi ko maintindihan bakit nahihirapan ng ibang tao na tanggapin na itong presidente natin ngayon ay mas abala na naghahanap ng solusyon para tayo ay magkaroon ng food security. Mahirap po 'yan na mahirap po 'yan na na hangarin. Hindi po basta-basta makasolve ka ng ganyan overnight. Oh. Hindi po si PBBM hindi po yung tipo na give man fish tapos he will eat for a day. Yung kanyang ginagawa ni PBBM is teach the man how to fish para makakain for a lifetime. Ganun po yung ginagawa niyang measure sa ground sa mga magsasaka ngayon. 'Di ba? So, multitasker po ang ating kasalukuyang administrasyon. Hindi ibig sabihin na magiging na tayong paralisado dahil may nangyayaring kaguluhan doon sa Middle East kahit apektado tayo dito sa Pilipinas. 'Di ba? At yun na nga, hindi naman naghanap na nga po sila ng mga solusyon. Kung wala kayong kung hindi kayo kung kayo po ay wala pong mabigay na makatulong kung ayaw niyo tumulong, kung hindi kayo gusto tulungan ang gobyerno sa kasulukuyang sitwasyon natin, manahimik na lang po kayo. 'Di ba? Kasi naghahanap yung mga tao ngayon ng papaano gagawin ito. Nahahanap sila PBBM, papaano ma-solve to. Maganda na nga po yung nangyari na binigyan na po tayo ng non-hostile consideration ng Iran at pwede nang lumayag ang mga ships na flag-bearing Filipino ships, Philippine flag-bearing ships na tankers na makapas sa Hormuz Strait. Malaking tulong na yun. Hindi na bababaga ng Iran kung meron tayong mga order sa Middle East countries na langis papapunta dito sa Pilipinas. Hindi pa tayo pinapabayad ng toll. Pero ibang mga kababayan natin, instead na matuwa, ay hindi pa rin natutuwa. Wala silang kasiyahan. Wala. At kahit anong siguro gawin ni PBBM, kahit mabuti na sa lahat, hindi pa rin sila matutuwa. So, ganun na lang. So, yun nga. Ano po ngayon? Abril po, summer na summer, at abala din po ang gobyerno sa mga programa, at abangan na lang po natin. Ganito naman talaga po. Kasi yung mga tao ngayon vacation mode. Lalong-lalo na po yung mga estudyante, vacation mode na po sila. So, sana po hindi na siya mainit po. Mainit po talaga ngayon, parang kadalawang beses na ako maligo. So, yun. Next po. Ay, nako, ito sakit ng ulo. Sakit ng ulo ko. Robin Padilla. Sabi, kapag bumaba ang presyo ng langis, bababa rin lahat ng presyo ng lahat ng kaugnay sa pangangailangan ng taong bayan. Kailangan ibalik sa gobyerno ang kontrol ng presyo ng langis. Bobo. Bobo talaga. Hindi ko po to binoto, si Robin Padilla. At hindi po ako nagsisisi na hindi ko to binoto. Pero hindi ko in-expect na ganito siya kabobo.
As in. Kailangan ibalik na sa gobyerno ang kontrol sa presyo ng langis. Paano? Paano mo yan ibabalik? Ha? Doon, ang solusyon sa ganyan na naapektuhan po ang presyo ng krudo ay dahil nga doon sa nangyayari sa Middle East na wala naman tayong kinalaman. The only way na mag-stop yan ay kung tumigil na po ang Estados Unidos at Israel na nakikipaggera sa Iran. Tumigil na sila doon. Bumalik na sa normal ang lawig sa sa Middle East, sa Gulf, sa Strait of Hormuz, wala na po magbababag sa supplies ng langis. Pero kailangan ibalik sa gobyerno ang kontrol sa presyo ng langis. Hindi, apektado nga tayo eh. Paano tayo magkokontrol ng presyo ng langis? Ha? Kung ang merkado, kung ang world market ang nagdidikta ng presyo ng langis. Yung sitwasyon doon sa Middle East ang nagdidikta ngayon sa presyo ng langis sa kalahatang merkado. Hello, Robin. Ano ba? Ito yung problema po, yung maliit lang yung nalalaman, pero akala nila madami silang alam. Sa English po, Englishin ko ha, little knowledge is very dangerous. Yun po si Robin Padilla. Yan po siya, ang embodiment ng little knowledge is very dangerous. Hindi lang po ito yung yung unang pagkakataon na nagsusuhestyon ang isang senador ng Pilipinas sa mga ganitong mga walang kwentang mga suhestyon. Yung isa, a few weeks ago, yung sinabi po niya, para po siya nagpaparinig na dapat daw po parang girahin natin. Yung suhestyon niya na girahin natin ang Sabah. Alam po natin na yung Sabah dati noon may claim daw ang Pilipinas sa Sabah noong mga nakaraang mga panahon. At ang gusto ni Senator Robin Padilla persahan natin kuhain ang Sabah. Mag-invade, so gusto niya makigera para kuhain ang langis na langis daw doon sa Sabah. You do not solve a problem with another problem, Senator Robin Padilla. No. Sino ba ang iyong advisor? Meron ka bang, anong ginagawa nung legal advisor mo na kamukha ni Palito? Diba? Abogado naman yun. Hindi ka nabibigyan ng advice? Legal advice sa mga pinagsasabi mo? Ha? So kung ganitong gusto mo mangyari, na kailangan ibalik sa gobyerno ang kontrol ng presyo ng langis, gumawa ka ng panukalang batas. Gumawa ka ng resolusyon dyan sa Senado. Yan ang trabaho mo. Sumulat ka ng isang resolusyon. Ipresenta mo yung resolusyon mong ganyan doon sa kapwa mo, senador. Pagdebatihan nyo yung gagawin mong resolusyon, at kung ipasa ninyo, pagbotohan nyo makapasa, yan po ay pupunta doon sa desk ng presidente, kung saan susuriin ulit at titingnan kung yun ay makakabuti sa mga Pilipino o hindi. Yan ang dapat ginagawa mo dyan sa Senate, Senator Robin Padilla.
gumagawa ka ng resolusyon na para maging batas, para mapasa ng batas. Kung gusto mo ibalik sa gobyerno ang kontrol ng presyo ng langis, gumawa ka, magsulat ka ng resolusyon. Oh, yun. Simplihan natin na gumawa ka resolusyon. Kung kaya ng utak mo. Kaso parang hindi. So again, hindi po ako nagsisisi na hindi ko to binoto. Kasi alam ko mahina talaga yung utak. So, yung mga bumoto kay Robin Padilla, I think he got 25 million votes nung last 2022 elections ba yun? Oh. Kasalanan niya yan eh. Kaya bakit yung binoto yan? Kasalanan niya yan. Bakit yung naging senador? Number 1 senator, tapos ganyan. Kasabihin kung susunugin siya, mangangamoy siyang Duterte. Hindi po si Robin Padilla, senador ng sangkatauhang sangbayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Hindi po siya para sa atin. Para lang yan siya kay Duterte. Hindi po hindi po hindi po para sa Pilipino ang pagiging senador ni Robin Padilla. Again ha, hindi po sa interes ng mga Pilipino, sa sangkahalatang Pilipino, ang pagiging senador niyan. Ang pagiging senador po ni Robin Padilla ay para lang kay Rodrigo Duterte at mga Duterte. Yun lang. Yun lang po. Sana po nagsisisi yung 25 million na bumoto dyan. Kasi hindi ako talaga nagsisi kasi hindi ko talaga binoto. Next time, ilatisin po natin talaga ang ating mga iboboto at ilalagay sa pwesto. Kagaya ni Robin. O ngayon, lumalabas po na wala siyang gamit. Walang gamit. Wala siyang gamit sa mga Pilipino as a whole ha, for the country. Yung nandyan lang siya para sa mga Duterte. Ganun. So, sige. Next, di ba sabi ko po sa inyo, magso-start tayo kay Senator Ping Lacson at mag-e-end tayo kay Senator Ping Lacson. At ito po, si Senator Ping Lacson, at least si Senator Ping Lacson open-minded, ano? Open-minded po si Senator Ping Lacson. Nakikita po niya ang kahalagaan at pwede pong kagandahan kung ang Pilipinas at ang China ay magkakaroon ng kooperasyon or kolaborasyon sa pag-discovery or mag-explore po ng natural gas or siguro oil dyan sa ating mga karagatan. Pero, dapat 60-40 rule. Meaning, yung 60% ay sa atin. Hindi po tayo magpapadihado. Dapat po, ang interest ng Pilipinas ang ipapairal pa rin. Kung meron mang ganitong mga projects, dapat ang interest natin ang nangunguna, hindi sa ibang bansa. Okay kay Senator Ping Lacson, pero dapat nasa atin po yung mas malaking porsyento. Kung meron man madiscovering, kung ano man ang madiscover dyan sa karagatan na yan, dapat sa atin yung mas malaking parte. Yun ang sabi ni Senator Ping Lacson. Yun na nga po, ang nag-alarm po dito sa akin ngayon lang at sinasabi po na ang
wait lang po ha. Ano po yun, na emergency alert po yun. Ang sabi po, ang sentro po ng ang sentro po kanina ng earthquake ay doon na naman po sa Bogo City, Cebu. Dito po sa Ormoc City, ang Bogo, ang pinaka-tail end po ng Cebu province, malapit lang po dito across the bay lang po yung Bogo. Ganun po kalapit dito sa amin yung Bogo, Cebu. Ang sabi po sa alert, doon nga po nanggaling ang kanina po na experience natin na earthquake. So, asa na ba tayo? Yun nga po, ang akin dito, wag na lang, kung ako siguro tatanungin about sa kung magkakaroon ng kooperasyon, maghanap ng natural gas sa ating karagatan within our exclusive economic zone, within yung sa ating lugar, sa teritoryo natin, dito sa Pilipinas. Tayo na lang siguro. Kaya naman siguro natin, di ba? Hindi naman natin kailangan ng China para yung ganito collaboration deals. Kung kaya natin na tayo lang, Pilipinas lang, adi mas mabuti. Hindi na tayo makikihati 60-40, 100% na po sa Pilipinas. At posible naman siguro ito, malamang kasi nakita po natin ang Malampaya, nakakadiscover na po ng mga gas reserves. Last January, nag-announce po si PBBM na meron doon sa Malampaya, basta isa. And recently lang din, meron din po silang nakita na gas reserves. So, kung kaya ng mga inhenyero natin maghanap, mag-explore, dun sa ating karagatan ng kailangan nating hanapin na mga gas reserve or oil, tayo na lang siguro, kaya naman na ng mga Pilipino, di ba? Kaya natin yan, tayo na lang para hindi na tayo makipaghati sa iba. Di ba? So, we invest sa ating mga sariling mga inhenyero, sariling mga innovation ng ating mga kababayan. Kaya nga po importante yung sinusulong ni PBBM na Economy Planning and Development Week at saka Innovation Day ngayong buwan ng Abril. Maganda po siguro sa diplomatikong pamamaraan, maganda po yan mag-cooperate tayo sa ibang bansa, di ba? Pero kung sa akin po, kung kaya natin sa atin, inhenyero natin, mga geodetic engineers natin, kung kaya natin, meron tayong mga experts na hanapin yung kailangan hanapin dyan sa mga lugar na yan para matulungan tayo, makadiscover tayo ng oil, makadiscover tayo ng gas dyan sa West Philippine Sea, at kahit na po doon sa kabila, sa Pacific Ocean, sa Pacific na po, na side, sa Benham, Rice, kung makadiscover po tayo ng mga ganun, ay malaking tulong kung tayo po, mga Pilipino po, ang makakadiskubre. So, yun nga po, hanggang dito na lang po muna ulit ako. Ninenervyos po ako kasi ayoko talaga po ng earthquake. So, before po ako magtapos, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa kay Nyolo Random News. Nakikisingin na po tayo dito everyday, every 3 o'clock. Subaybayan po din po ninyo si Tita Admin Rich at si Banat Boy. At ako po sa Facebook, kung kayo po ay mahilig magbasa ng mga mahabang babasahin na post, wag po kayong mag-atubiling
bumisita sa The Political Labandera 4.0 doon sa Facebook. Sa TikTok po, hanapin po ninyo yung TPL3 na naglalaba pa rin. Yan pa rin po yung profile picture. At doon po sa mga team replay, hanapin po ninyo yung aking YouTube channel dito sa YouTube. At doon, pakinggan niyo po ulit kung gusto po ninyo marinig ang aking tinalakay ngayong mga news na hindi ninyo pinapansin, kaya po pinapansin natin. Hanggang dito lang po ako ulit, and I will see you all tomorrow, same time. Thank you. Bye-bye!